So, magandang gabi muli sa ating lahat at ating pong pag-uusapan ngayon ng isang napakahalagang issue, no, sa ating panahon. Madalas na tinatanong ng ilan, paano ba maging vlogger? Paano ba magsimula? No, alam nyo, una, kailangan dito yung meron kang tinatawag na lakas ng loob. Hindi ka dapat maging mahiyain. Sapagkat kung ikaw ay mahiyain, hindi mo alam kung ano ang sasabihin mo sa harap ng iyong screen. Kasi ang isang vlogger, gumagawa ka ng sarili mong content. Ano ba ang ibig sabihin noon? Number one, gumagawa ka ng isang istorya. Makakagawa ka ba ng isang istorya na sa tingin mo ay magugustuhan ng iyong mga viewer? Ano-ano yung mga istorya na dapat mong gawin? Kasi gumagawa ka ng isang kwento na sa tingin mo ay matututunan at magugustuhan ng iyong mga viewer. Yan po ang kahalagahan ng paggawa ng isang content. Paano ba maging vlogger? No. Pagka tinanong natin yung ilan, madali bang maging vlogger? Sa unang banda na sagot niyan, parang ang dali. Kasi nga, kung ano lang ang gusto mong gawin, kung ano lang gusto mong sabihin, at kung ano lang ang iyong dapat sasabihin sa screen mo o sa harap ng iyong screen, talagang mapag-iisip ka. Minsan nakakablanko. Pagka halimbawa, kaharap mo na yan. Parang nakakablanko, parang nag-iisip ka kung ano ba yung sasabihin. Katulad halimbawa ng ginagawa ko ngayon. Minsan ako, ano ba yung susunod ko? Ano pa ang sasabihin ko? So, pipindot tayo ng stop. Kumbaga, post. Ipopost muna natin. Parang ganito. Ayan. So, nag-isip na ako. Kailangan ang isang vlogger, hindi ka mahiyain. Kasi kung ikaw mahiyain, wala kang masasabi sa harap ng screen. Hindi mo alam kung ano yung pasisimulan mo, paano kung magsisimula, ano yung sasabihin mo. Kasi nga, mahiyain ka eh. Wala kang ibang sasabihin dyan. So, mabablanko ka ngayon. Kasi, unang-una, hindi ka handa sa iyong itatati. Paano mo maging vlogger? So, wala kang karanasan. Ngayon ka palang magsisimula. So, parang mag-iisip ka, paano ko pasisimulan to? Anong ang gagawin ko? Anong sasabihin ko? Yan. Pangalawang punto, para ikaw maging vlogger, kailangan kumuha ka rin ng ibang mga site. Minsan inisip mo yung mukha mo lang nakaharap dyan, mukha mo lang nagsasalita ka lang dyan. So, kailangan meron kang pangalawang site. Alam mo, dadayo kasi sa lugar. Magkukuha ka ng mga view. Kung ano mga kinukulang mo view, sasabihin mo yung kung ano yun. Para naman yung mga nanonood sa'yo, hindi mag-isip na sasabihin, ano nga ba yung lugar na to? Saan nga ba ito matatagpuan? Ano nga ba itong ano na to? Diba? So, kailangan, pupunta kasi sa lugar, sasabihin mo kung ano yung lugar na yan, kung ano yung nakikita dyan, at saan ba ito matatagpuan? At ano ba ito? Halimbawa, plaza, di ba? O ito yung plaza, alam nyo, napakaganda nitong plaza na to. Ito ay dinadayo, at ito ay sa gabi, napakaliwanag, at ito ay, di ba? Ginagawa mo siya ng konting kwento. Yun yung pangalawa. At yung pangatlo, mag-i-interview ka naman ng mga tao. Gagawa ka ng isang makabuluhan. Mga salitang yan no? Makabuluhang issue. Halimbawa, bilang ikaw ay isang mag-aaral, yan, nakausapin mo yung estudyante. Bilang ikaw ay isang mag-aaral, ilang taon ba ang iyong kursong gustong makuha at anong klaseng kurso yan. So magsasalita tayo kung anong gusto niyang kurso.
kurso niya. Halimbawa, gusto ko flight attendant sa aeroplano. Ako naman gusto ko naman halimbawa, computer, secretary. Kasi demand po yun Yung iba naman, sasabihin, gusto ko call center. Malaki kasi sahod dun di ba? Ngayon, itatanong mo yun, bakit nila nagustuhan yun? Ano ba ang kanilang layunin? Bakit yun ang gusto nila? At bakit naman gusto sumakay na sa aeroplano? Bakit naman gusto mo maging computer secretary? Bakit naman gusto mo maging call center? So, i-interviewin mo yun. Yun naman. Yung tinatawag natin communication personal para sa mga tao. So, tatlo na yung tinatalakay natin. No? Tatlo na yung tinatalakay natin. Ano naman yung pang-apat? So, mag-iisip ka na naman kung ano yung gagawin mo ng pang-apat. Yung iba naman, ang iniisip, gagawa ako ng pagluluto. Ayan. Very patapos kasi ngayon yung cooking paano ba magluto ng isang simpleng pagluluto? Ayan. Alam nyo, mas masarap yung tinatawag na created ka. Halimbawa, ano ba ang maganda ngayong gagawin ko? Magluluto ako. Isang simpleng pagluluto, yung kumbaga hindi magastos, diba? Halimbawa, magluluto ako ng talong. Yung talong, paano ko pasasarapin yan? Lalagyan ko ba yun ng torta? Yung torta, lalagyan ko ng kung ano ng mga rekado. Pagka-tikman mo, masarap. So, yun, tuturo mo paano yung simpleng pagluluto, saan ka nag-umpisa, itong mga sahog, so ito yung lasa. So, napaka-importante nun. Yun yung pang-apat. At pang-lima naman, medyo papasok ka naman sa mga mga kuweba. Ayan. Yung iba nag-hiking, yung iba kung ano ginagawa, papasok sa mga di ba? Para lang makakuha ng view. So, ganyan po yung salansan ng magsisimula ka pa lamang bilang isang vlogger. So, unti-unti mong sinasanay yung sarili mo sa isang bagay na talagang hindi mo naman dati ginagawa, pero ngayon ay nagagawa mo. Nagagawa mo yung mga bagay na yan dahil sa iyong layunin para mapaganda yung iyong channel. Yan. Alam nyo, sa aking naging karanasan sa loob ng 3 taon na pagbablog, iba't ibang mga bagay na yung aking nasubukan. Marami na rin akong mga nasubukan. At kung ano lang yung aking naisip. Naisip ko yung ganito. Alam nyo, meron akong ginagawa. Halimbawa, nagturo ako ng chess. Ayan. Kasi marunong ako mag-chess. Tinuturo ko yung taktika ng chess. Ayan. Ganito ang mga move, ganito ang pagmate. Ibig sabihin ng pagmate, pagka talo mo dun sa kalaban mo sa chess, ganyan. Mate. Yan, mga tinatawag ng mate. Pagka nadinig yung mga mate, yung mga tinatawag na sa chess yan. Checkmate. Sabihin, wala na siyang tira, talo na siya. Nagtuturo din ako ng konting martial arts. Kasi dati ako nag-taekwondo. Pero wala na ngayon yun, hindi ko na kaya yun. Kasi medyo, na tayo, may tama na tayo. Paano na tayo baldado nito Hindi na natin kaya yun. So, yung dating pag-aaral ng taekwondo, hindi ko na kaya yun. So tapos, meron pa akong pumasok pa ako sa mga abandonadong house. Ayun, ang malupit. Napasok ako sa isang abandonadong mga gusali, mga building. Naku, talaga nakakatakot, pero tinuloy ko yun. Bakit? Kasi gusto yun ng mga natin gusto natin makakuha ng view. Yung iba, hilig gano'n. So yung iba naman, laro. Diba? Paano naman natin i-maintain paano naman tayo mag-interview, paano naman natin sasabihin na itong laro na to ay katanggap-tanggap, ayos itong laro na to, diba? At ito yung mga laro namin ng araw, yung gano'n. Talagang very creative ka. Kailangan marunong kang gumawa ng kwento, gumawa ng istorya, gumawa ng katanggap-tanggap para sa mga manunood sa'yo. Tibay at lakas ng loob lang yan. At hindi nga ganun kadali, pero pasasaan ba at ikaw ay masasanay din
na magsalita sa harap ng iyong screen, sa lahat ng iyong camera na yan, upang maiparating mo yung iyong layunin. Kasi ang pagbablog ay magawa ka ng sariling istorya, magawa ka ng sariling kwento, nasa tingin mo ay magugustuhan ng mga manonood sa iyo. Hanggang sa muli, at marami pa tayong pag-uusapan, paano ba ang maging vlogger. Lazaro Angelino, please subscribe my YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat.